Makakausap po natin si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice tungkol po sa nangyaring pag-expel o pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Diyan po naman sa Kamara de Representantes. Congressman Erice, magandang umaga po sa inyo. Hello, morning po. Hi, good morning, Melo. Good morning sa mga Opo. nakikinig sa iyong programa. Marami po ang bumoto, pabor para patalsikin si Congressman Barsaga. Kayo po ay tumutol po diyan, di ba, Congressman? Ang tanong po natin diyan gaano ba kabigat po para siya ay parusahan ng pagkaka-expel diyan po sa House of Representatives? Sa tingin ko po disproportionate hindi ka akma yung parusa na ginawa sa kanya sapagkat alam niyo wala namang ninakaw si Kiko. Hindi tulad nung sinasabi nga ng ombudsman, 'di ba? Merong 67 contractors. Oho. Oh, 'di ba? Maraming mga akusasyon, maraming pero itong kay Kiko, wala namang pagnanakaw. Ika nga, wala naman siyang conflict of interest. Dahil bata pa nga, at medyo talaga namang hindi gaanong normal yung kanyang mga actuations. Pero 2 beses na siyang suspinde for similar offense. 2 beses na siyang. At nakikita ko kay Kiko kasi, dahil nga bata at nag-influensya siya kung ano yung mga naririnig niya sa mga mamamayan natin. Yung sinasabi niya na yung Kongreso ay crocodile farm, yan naman talaga yung yung image ng mga congressman pagdating sa mga mamamayan. Ewan ko kung ikaw hindi mo na, kasi nung minsan nagpunta ako sa isang lamay sa patay sa aking kaklase hindi sa Caloocan. Nung nakilala ako nung classmate ko, ito si Egay Erice, congressman ng Caloocan, hindi hubaya yan, matino yan. So, yung general perception sa mga congressman, mula nung magkaroon yung flood control anomaly, lalong lumaba yung image ng Kongreso. So yung mga sinasabi ni Kiko is just a reflection of what the people think and view us. Opo. Pero Congressman, ganito po yun yung perception ng taong bayan. Pero kung manggagaling at ipamumukha ng isang kapwa nila mambabatas, baka iba ang dating sa mga ibang mambabatas po noon, Congressman. Di ba kami kinatawan at Opo. boss mamayan? Opo. So isigla sa tinig niya lang yung boses ng mamamayan, di ba? Ayun, okay. So 2 beses na itong napatawan. Ang problema ko dyan, Opo. ito ba ay parusa o pagpapatahimik sa hindi sumasang-ayon sa pamahalaan? Kasi sa tingin ko meron ng merong perception of sa perspective sa constitutional law. Parang merong paglabag na sa free speech. Lalo kapag congressman ka, dapat talaga isatinig mo yung na may pagkakamali si Kiko. Pero I don't think na commensurate yung pagpapatalsik sa kanya. Dahil ang pinaparusahan ng Kamara, hindi lang si Kiko, yung milyong populasyon ng Dasmariñas, Cavite na nagdal sa kanya. Tama po, parang mawawalan po ng tinig yung mga constituent po niya. Kasi ako, for example, pag sinabing hindi ako magagalit. Bakit? Hindi, sa alam ko, sa sarili ko, hindi ako buhaya. Di ba? Kaya sabi ko, sanay na ako na nakikriticize sa tagal ko sa politika na, pero pag hindi totoo, hindi ako apektado. At kung totoo naman, yan naman kung mayroong mga totoo na bati ko sa akin, hindi ko minamasama dahil kailangan yan yung maging batayan ko para magbago ako o kaya improve ko yung sarili ko. Sa madaling salita, Congressman, di tayo balat sibuyas, lalo tayo yung mga ganyan, mga halal na tao bayan. Pero sa nakalipas na pagkakataon,
balikan ko lang yung sinasabi niyo, parang hindi commensurate naman yung parusa. Yung, may mga nauna nang na-expel dyan eh. Si Congressman Tebe, si Congressman Halosos. May mga Ayun, kaso po fine yun. yun. May mga kaso po yun. Oho, oho. Crime, di Mm-mm, ba? mm-mm. Tapos yung kay Saldico, yun naman dahil nga tumakas siya, Opo. alam mo diyan sa Kongreso, marami hindi pumapasok. Si Kiko naman pumapasok. Oho. Oho. So, ibig sabihin talaga sa tingin ko hindi commensurate yung parusa sa kanya. Hindi ko sinasabing wala siyang pagkakamali. Opo. Kaya nga sabi ko, ito ba'y parusa for disorderly behavior, yung expulsion, o parusa para patahimikin dahil na-offend niya yung marami. Opo. Oho. Congressman, kung hindi po ito i-expel, ano ang pwede pang gawin? Isuspend po uli si Congressman Barsaga? Pwede namang isuspend uli. Opo. Pwede uling isuspend. O, di at least alam mo alam mo lalo na yung sa kabataan, di ba? Mhm. Hindi na talaga, for example, dati nung bata ako, ang usong-uso nun, palo, di ba, palo. Pero ngayon, hindi na uso yung palo dahil mas sa pagdidisiplina ng kabataan, Oo. may mas scientificong paraan na sa pagdidisiplina. Oo. So, tingin ko, hindi dapat yung expulsion. Opo. Kasi hindi lang si Kiko ang apektado, kundi yung milyong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite na naghalal sa Opo, kanya. opo. Yun daw po kasi mga ginagawa niya, hindi lang sa labas ng Kongreso niya ginagawa, pati sa loob, nagbablog pa siya doon. Pwede kayang kinumpis ka na lang muna o kunin muna yung kanyang cellphone para hindi siya, yung gadget niya para hindi siya makapag-vlog doon sa loob, Congressman? Pwede yun? Oho. Pwede naman gawin, pero Mhm. not expulsion. Not expulsion. Opo. Matindi itong expulsion para sa inyo. Opo. Kasi nga, kasi kaming mga congressman, dapat wag naming bawasan yung aming kakayahan na maging tinig ng mamamayan. Kasi mamaya maging president to at i-weaponize tong tong ganitong sistema, lalo na nung martial law, maririnig mo si idol ko, si Ninoy Aquino, kung paano batikusin si Opo. dating Pangulong Marcos. Mhm. Maiiyak ka Sa talas. kahihiyan kapag binatikos ka nun ni Ninoy Aquino. So anong ginawa? Yung bandang uli, pinakulong. Mhm. Di ba? Tapos napatay pa. So, yan yung suppression of dissent, ayan palala ng palala. Kung papayagan mo ngayon, lalala at lalala yan. Opo. Congressman, ito bang desisyon na ito ay pwede pa hong ipela? Although meron sinabi si Congressman Barsaga na mukhang hindi na niya gagawin pong mag-apila pa eh. Pero sa panig po ng mga kumakampi po sa kanya, katulad ninyo po, opo. Oho. Ang sabi niya, pag-aaralan niya. Kasi I told him, ako ang nagpayo sa kanya, pwede kang pumunta sa Korte Suprema. Sa tingin ko, Mhm. grave abuse of discretion, pagkat sa tingin ko ay may linya na talagang nasisikil yung kanyang freedom of expression. Bagamat may responsibilidad siya dahil may internal rules and regulation, pero in a constitutional perspective, may paglabag, tingin ko may paglabag sa suppression ng kanyang free speech. Sabi nga ni Congressman Chanco di naman siya nagpasama ng imahe ng Kongreso Alam mo, nagpasama kami. Di ba kami? Ay, yan na nga yung... Aminado kayo doon, Congressman, ha? Yan na nga yung perception sa amin. So, dapat gumawa kami ng paraan. Paano namin baguhin ito? Dapat yung transparency, di ba? Nakikita mo, di ba, nung una sabi, may panukala pa, no work, no pay. Oo. Pero wala naman, hindi naman tinuloy. Makikita mo, ilan na lang yung mga naroroon. No? Gaya kahapon, ang boto, 265. Kung binilang ko naman yung mga naroroon na farm bodies, mga 160. Ibig sabihin, pinapayagan nila kahit na text lang o kahit na nagsapasabi lang, yes, ang boto ko. Oo. Congressman, paglilinaw lang po, pag once na ang isang miyembro ng
Kongreso po ay inexpel. Di namin alam ito, kaya tinatanong namin pwede pa ba siyang kumandidato uli po sa susunod eleksyon sa kaparehong posisyon, Congressman? Yes, of course. Yes, of course. Oo, Pwede pa rin. Oo. Ayun, sige po. Yun lang po, Congressman. Salamat po sa panahon at Salamat, sa paliwanag. salamat. Thank you po. Opo. Si Congressman Edgar Erice, 2nd District ng Caloocan City.